Hello guys! Welcome back po muli sa aking YouTube channel at isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan, saan mang sulok ng mundo po tayo naroroon. At syempre, gusto ko lang din pong magpasalamat po sa mga kaibigan kong laging sumusuporta sa aking mga uploads, palaging nandyan po sa aking mga uploads, no? Ayan, maraming salamat po sa mga team classmate. Ayan, thank you so much po sa mga suporta nyo. Hindi man ako nakakapag-support sa inyo, pero nakikita ko pa rin kayo sa aking mga uploads, no? So, ayan for today's video. Yes, ayan nga po is ito po ay galing po kay Kalinga Prab sa kanyang personal account na Rob Matubang. Ayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede nyo po siyang subscribe. Ayan po siya. And ito is isa po sa mga kasamahan nila dati na si Kuya Joel na siya ay umalis dahil po nagpabaya sa kanyang trabaho. And mas pinili po niyang umalis doon kina Kalinga Prab. And ngayon is kailangan niya na po ng tulong. And eto nga ay pumunta po siya doon kina Kalinga Prab. And sa pagkakataon na yon is may mission din po sina Kalinga Prab, kaya ready na po sila. And paglabas po nila is naandun po sa labas ng kanilang bahay si Kuya Joel. So, ayan, bago po natin simulan yung video, ayan, huwag din po natin kalimutang mag-like and share sa ating video. So, ayan, panoorin po natin yung video, guys. Ito bro. Si Rowell po. Ano? Gusto ko makauwi ng asawa ko sa kanila kasi medyo matanda na po yung mama niya po at papa niya. Yung mama mo, Yung mama niya po, tapos papa niya medyo matanda na po. ngayon, Ngayon po Gusto ko niyong makauwi umuwi? dun kasi para malaga. dilipat na kayo. Parang ganun po. Ilan na anak mo? Ilan na anak mo? Isa pa lang po, isa ba nakali po. Ayun pa rin. So, po, Ngayon, kailangan nyo pamasahe. wala po akong pera. Babalik pa ba kayo dito? Hindi na. Di ko po siya kalingap daw kung makakabalik pa po. Wala ka bang trabaho ngayon? Extra lang po kami. Ikaw kasi ang ganda ng trabaho mo dito eh. Umalis ka pa, pinabayaan mo. Nagkamali pa ako. Sinayang mong trabaho mo. Masayang ko po yung opportunity. Sinayang mong opportunity. Paras kayo ni Madeline. Ayun, tinan mo sila. Okay ang ano nila ngayon. Si Mang Jun may lupa na. Si Jemel. Ngayon may mga bago akong kasamahan dito. Dyan, mga ampun ko dyan. Hinaya nga po ako kanina ito. Hira lang po may among katulad ng kanina ito. So ngayon, ito lang mabibigay ko kasi di rin ako active ngayon sa ano pa. Di pa nagbabalik yung daily uploads namin. So ito, 2,000. Pasensyahan mo na. Salamat po kanina. Ingat na lang kayo doon. Salamat po. Ingat ka bro ha. Opo. Sige bro. Ingat. And ayan guys, napanood natin yung video, no? And ayan, kung narinig nyo po yung sinabi po ni Kuya Joel kasi medyo mahina, pero nakasulat naman po dyan kung ano yung sinabi niya na nagsisisi po siya, no? Kasi hindi niya pinahalagahan yung opportunity na ibinigay po sa kanya ni Kalinga Prab. Kaya ngayon is, eto na, meron ng bagong kasamahan sina Kalinga Prab, kaya hindi na nga rin siya pwede kasi marami na at meron na siyang nakuhang bago, no? Kaya ayan po yung minsan is hindi lang po sa trabaho, pati rin po sa mga tulong. And po, wag po nating sayangin. Wag sana nilang sayangin kung ano po yung mga opportunity na naibibigay sa kanila. Ayan nga is napanood natin yung video. So, ayan, pinagpatuloy pa rin po nila Kalinga Prab yung kanilang mission. And ayan, bago po sila dumating sa kanilang mission is naghanap po muna sila ng makainan kasi medyo malayo-layo po yung kanilang pupuntahan. And ayan, panoorin po natin yung video sa kanilang paghahanda sa kanilang lunchtime kasi may nadaanan po silang isang may magandang lugar na kanilang nadaanan. So, atin din pong silipin kasi marami pong mga magagandang lugar na ating makikita dito
sa upload po dito sa may personal account ni Kalinga. Panahon eh. Kasi po ito po talaga, puro tubig to. Nagkataon lang may itong panahon, low tide. Kaya ayan, tibas. Kasi kalang Tapos lagyan mo lang ng banda. buksan mo yung Kasi mahangin po banda dito, kaya lagyan natin ng harang. Gamitin mo natin itong table natin isa. Alright, Rabbi is walking around. Ay, galing, very good. Ano, masan ka? Saan ka, baby? Ay, aba. Bida-bida na naman siya. Matulong ka kay mami? Ha? Oh. Daming dalang tubig ah. Para sure na kuya. Di maubusan. Yung ano pala, kabalagan. Ay, yung ulam natin! Wala tayong kakainin, baby. Ang pugi na nagbabalat ng ano, oh. Ang pugi, oh. Nasa iyo na ang lahat, minamahal kita pagka Ayan, Bakit? Gusto mag-cook? pag marunong ka na. Tara, mag-walk tayo, dali. Oh, walking. Hawak kayo, daddy. hawak, dalawang kamay. Yan. Oh, yan. Ay, galing. Yun, oh. Galing, oh, di ba? Oh, mababa na na. Ay, naku, alam ko na yan. Style mo. Punta kayo dun, oh, sa tulay. Mas maganda kasi kutsara kaysa sa kutsilyo. Kutsilyo, no? Ang kutsilyo nakakasugat pa minsan, eh. Ito kasi natatagal ko ng buo. Initin lang. Galing. Life hacks. Anong pinambukas mo? Kutsara. Sa bundok kasi ito pambukas eh. So guys, ang pangunahing transportation dito, yan o. Habal-habal. Lapit oh. Nice one. Ayun. Shout out! Walang katakot-takot sa height. Ako ang ninenervyos. Nakawulog. Doon tayo! Doon! So, syempre, ang lutuin natin ay adobo. Favorite po yan ng team. Nakabang na agad si Jimel, wala pa. Isa pa lang si Jimel. Wala pa kasing galing tanghali guys. Pero syempre, habang nagluluto, di kompleto kapag di muna tayo mag-swimming. Kaya na Guys, ito na! Ayan na! Woo! The best part! Yes, favorite part. Kainan. Sarap ng buhay sa probinsya. Simple lang ang buhay dito. Kaya mo may Tinapay. Baka kasi mag-talik ka. No, you couldn't stand tall. Sa Argentina meatloaf. Baka naman. O magano ako na rin nasa ano ka padala. Kunwari nasa Patalastas ka. Sa meatloaf, di ka malulungkot. Mahirap na buksan, masarap pa. Meron ng buksan. Argentina, tuna. Meatloaf. Isda. Argentina, meatloaf. Nakakapogi. Masarap pa. Gaya-gaya. Ano yun? Gaya-gaya. Argentina meatloaf, magawa kayo isi-open ka, nahihirap buksan. Ganyan pala. Ano? Ay, life hack? Life hack? Diba? Patay mo na, painan mo na. Unat kita mo naman. Pero wag kayo bro, ang Argentina meatloaf marami na tong nabusog. Sana kami roon. Kasi dati pala ito yung pangano namin. Hindi ko kasi Oo, makita. nasa relief ito. Kasi tipid siya pero marami nang buong pamilya na makakain. Sige nga, pakita natin yung magic. Pakita natin yung magic. Maangat talaga yan. Malaki nga yung po. Mukhang hindi natatawa talaga yung life hack. Mukhang papaya tayo dito, kakahintay. Papaya. Ito na lang. Ano bro, mangyayari ba talaga yung gusto natin diyang mangyari? Bro? One eternity later. Oh, yan na. Mahulog pa na. Magic! Bumuo siya! Oh, life hack! Nagbalik si Ryan. Hindi ko alam yan, ngayon ko lang Babalik na nalaman. naman si Kalinga Prab. Sana matagal ko nang ginawa yan. Ang hirap pa naman magbukas yan. Kabilaan niyo. Kabilaan. Okay, adobo.
Alright, let's eat. Buti na lang, meron tayong chef. Maganda na, magaling pa magluto. Nothing's gonna change my love for you. Okay, let's pray. Lord. So, ayan nga po guys, is natapos na po yung kanilang lunch and ayan, ipagpatuloy na nila yung kanilang mission and ayan nga, kanilang binisita po ang isa pong beneficiary niya dati or isang tinutulungan niya na kung saan ito ay scout po ni Super Mac. And eto nga, sila ay binisita kasi kapitbahay lang din nila Super Mac ito, kaya ayan, panoorin natin video. At kung sino pa po yung hindi nakakakilala, siya po si Jacqueline. Kung natatandaan nyo, si Jacqueline ay nakatira sa kanyang lolo at lola, no? And ayan, sa di inaasahang pangyayari, siya po ay nabuntis and then umalis sa kanilang lola, sumama po sa kanyang, sa nakabuntis sa kanya. And then, ayun, hindi po siya naging masaya doon or hindi po siya tanggap ng pamilya ng lalaki and hindi maganda yung kanyang kalagayan sa piling ng kanyang sa nakabuntis sa kanya. And then siya po ulit ay bumalik kina lola hanggang siya nakatagpo siya po ng isang lalaki naman na nagbigay halaga sa kanyang nakaraan at nagmahal po sa kanya sa likod ng kanyang kalagayan. And ngayon makikita natin si Jacqueline. Ito na yung nakakatakot na bangin yung gilid natin. So dapat dahan-dahan lang. Napakalayo ng bahay. We're here! Ay sa wakas, andito na tayo. Mami. Si Mac Mac andyan? Super Mac andun? Super Mac. Nasaan? Ay, pala si Super Mac. Nasa likod pala. Doon nakatira si Jacqueline. Doon? Sa baryo. Saan? Sa baryo. Ay, hindi na dito? Hindi na. Ay, hindi na dito? Hindi na dyan. Ay, di ba balik kami? Oo, doon na tayo. Ah, sige. Doon sa may kapilya ka ikot. Sa baryo tayo Sa iba na pala nakatira si Jacqueline, guys. Anong nangyari kay Jacqueline? Ito pala si Jacqueline, no? Katabi ko. Confused ako, sinong Jacqueline ba? Tignan mo guys, oh. Ang liit ng, pinakamaliit na simbahan ng iglesia. Sa tingin nyo, yan naman pinakamaliit? Baka ganyan na yung Mas standard maliit nila pa sa yun. Ayun, ang liit, no? Bali kuya, ito pala bago to. Dito ka na, kasya man siguro dyan. Sige. Sige, tara. Di mo Kasya? Kasya man bagaw ka, nakil. Naglipat na pala siya? Naglipat na, nandun na sa asawa. Ah, iba yun. Iba yung sa nakabuntis. Oo, iba yun, iba. Ah, iba yung napangasawa niya. Iba. Grabe. Anong dalawa? Sabagay yung binubugbog siya dun, di ba? Oo, tapos iniwan na talaga siya. Ah, hindi ba na talaga? Dito talaga sa mga ganitong lugar po mga kalingap, mga baryo-baryo. Uso dito yung maagang pag-aasawa. Akala nila magiging okay yung buhay kapag ganun. Tapos, yun siguro, walang ibang magawa. Walang mapaglibangan. Ito kasi yung way of escape nila. Yes, way of escape. Diyan nag-aaral si ano. Hindi nag-alis na siya kay lola niya. Oo, nag-alis na. Tapos si Nanay Clara daw, natuluyan na. Kung saan ay, talagang ano na siya. Bulag na. Oo. Di mo akalain na ang dami pa pala dito. May sentro pa pala dito. Sa mga dinaan natin bundok, meron palang ganito. Hello po. Park lang po. So, dito na daw po pala nakatira si Jacqueline. Layo din mo naglalakad. Ayun lang po. Ang layo, di na maglalakad ano? Oo. Oh, tama na si Lola. Layo din mo naglalakad. Tsaka puno. May madaan ha? Ha? Go Rabay. Layo na narating na Rabay. Grabe ka Rabay. So dito na po tayo kay Jacqueline guys. Dito tayo yung bahay ni Jacqueline. Kikira lang po.
Grabe, nag-mission ka na agad. Kaya mo yan. Hello. Ayos ah. Ito ka na nakatira? Kayo ito sa asawa mo? Kumusta naman, Jacqueline? Umalis ka na pala ng lola mo kay lola mo? Ay, kay lola mo? Kumusta naman ang buhay mo dito? Mag-ipit na siya, mag-ipit. Okay naman. Halika, mapunta na tayo doon. Mas napaayos ba yung buhay mo dito o ano? Napayos po. Mas okay dito? Kisa po doon sa, ano niya, Sa- ama. Sinasaktan Doon sa dati? Dito po hindi mo ako sinasaktan. Hindi naman ako magtrato ng family. Nung family sa kanong bago nung asawa mo. Pero pati itong bahay nyo, sino nagpapagawa nito? Nanay po tayo niya. Nanay at tatay niya. Pero yung asawa mo ngayon, anong trabaho? Ano din po, sa bundok. Ano po Sa silang bundok? tubigan. Okay. Saka po nagkakabot. Nagkakabot. Jerry! Hi, Jerry! Bless ka. Bless. Bless. Ilan taon na siya? Ano po, isang taon na 3 buwan. Galing, no? Galing na tawagin. Kumusta sina lolo mo? Sina lolo? Ano sabi nila? Pero pumayag naman sila na nandito ka na, nandito ka na dito. Sabi mo po ni Lolo, kung mamalit-tatroin pa po nila, ano daw, tanggapan naman daw. At kumbaga, welcome ka pa rin doon anytime na bumalik ka doon. Pero yung pag-aaral mo, wala ko pala ng tuloy. Ano po, pag Kapag nakabelo na, gano'n, pag medyo malaki na. Pero mas naging okay nga si Jacqueline dito. Pati aura ni Jacqueline, mas naging okay, mas naging blooming ka dito. Buti tanggap ka ng family, no, na nandito ka. Tanggap mo po ako. Eh, ano na daw po eh. Ngayon lang daw nakaano ng, ano yung Nakakilala. Yeah. nasa may anak daw. So, mga kalingap, sa mga naghahanap kay Jacqueline, nandito si Jacqueline ngayon, ano? Siya ay okay naman yung kalagayan pala niya. Yung nga lang, nag-asawa na siya, pero minsan kinakapos, ano? Pero malusog naman, ayos naman. Kumbaga, mas panatag din ako. Ano? Ha? Nasaya yung bin. Marabay talaga. Kumbaga, mas panatag naman ako kay Jacqueline na nandito siya. Ano? Maaliwalas ang Saka mas maliwalas yung aura niya ngayon, mas blooming siya ngayon. Masaya naman po ako na nakita ko ulit po Hindi niya nasaan to. Hindi po. Gitla nga po. Sabi ko po. May tao. Siguro dito napakabagal ng oras, no? Pag wala kang ginagawang masyado. Ha? Walang signal? Wala. Ito talaga, probinsya talaga to kasi talagang layo na nito sa amin. Sobrang layo na. So insan, bakit parang nandito ka nga, wala ka dun sa layo nito? Bumalik ka dito sa lugar mo. Hindi sa Batuan. Oo, Kabatuan. Wala, Tambay ka? Nagpapapahinga, nagpapalipas ng issue kasi medyo nakaka-stress yung yung nabalita na issue gawa dun Sa sa bubong nila Beyonce. Pero dapat kung tutusin, wala naman na tayong kasalanan dun kasi unang-una, ang daming bagyong dumaan. Tapos nitong huli, signal number 5 yun. Yung ganong kataas na bubong, normal na talaga may masisira dun. Hindi naman natin nasa Ibig sabihin yung bubong na yon sa Bagyo yun? sa bagyo yun. 3 bagyo na malalakas ang sunod-sunod nun eh. Okay. So, Yung huli pero yung- chinek nyo naman talaga yun? Oo, wala namang natulo dun. Wala pa ng pag-alis. Naribon cutting yun, malinis yun. Sa bagay kasi yung nitong nakaraan, nung nagbagyo lang, saka siya nagkaroon ng kasi ilang, after nung bagyo, ilang ulan na nang dumating, di ba? Ilang ulan nang dumating, di ba? Wala namang issue. Ito lang nung pagkabagyo lang yun. Kasi di pa nabagyo, wala namang natulo dun. Okay. So ngayon lang pala yun nang nangyari. Talagang may posibilidad na kasi sa taas nun. Tapos sayon pa yun sa hangin. Kaya kuya, di ka na nawin talibatid. Oo, kaya medyo nagpaparapahinga muna. Siyempre, ako nababash siya eh. Tsaka pati dapat, hindi na inaasa sa Kalingap Carpenters. Pwede naman nilang ipa-repair yan eh. Kung may nakita silang natulo, pa-repair na muna nila. Nagkataon kasi yung pagpunta nila Ian, nag-ulan ata nun, nag-ulan ng pagpunta nila. Pwede
pwede naman nila sanang ipaayos na yun. Pagkabagyo, doon nga sa bahay nila Carla, wala naman naging issue. Tamo si Bagay, yung ano. nilagyan pa nila ng tali, dinag-anan. Dapat ganun ang diskarte. Kasi alam na bagyo yun kalamidad. Bagyong 1TV, no? Wala namang pinipili ang bagyo, walang pinipili ang kalamidad kahit gaano katibay ang bahay. Pag tinamaan ng kalamidad yan, sira talaga yan. Huwag naman lang iasa na babalikan pa namin, tapos re-repairin na lang. Madami namang pabahay nga na hindi naman na counting hindi naman na nila sinasabi na, ba't nagtutulo na naman ito? May mga kalamidad na dumadaan sa atin yung Bicol, bagyuin ito. Kaya ngayon, nandito ako ngayon kasi papahinga muna ako. Siyempre, na-stress. Makaka-stress din. Ayos lang yun, kuya. I-rescue ka na lang ulit kaya? Ayos lang yun, kuya. Tuloy lang. Dahil sa kanya, wala ka no. Wala ako. Ngayon, may bahay na din ako dahil din sa iyo yun Saka mga carpenter, may kanya-kanyang kanya-kanyang mastery. Oo, Iba-iba talaga, huwag nating ikumpara. Si Makmak sa layout, magaling, ang pinaka talaga ni Makmak sa pag-layout. Tsaka sa pag-design ng bahay. Yung bubong kasi, iba nang gumagawa minsan, iba-iba ba kaya? Welder, Iba ang gumagawa niya. gumagawa ng Ngayon si Andy talaga yung naka doon. Gano'n ka dyan? Pero ito nangyari kay Jacqueline. Para sa akin, parang mas napaganda siya dito. Oo, kasi parang nawala yung stress niya. Hindi tulad ng... So lesson din to sa mga kabataan, na huwag tayong mag-asawa agad, hindi biro ang pag-aasawa at pag-anak. Kasi hindi man solusyon ng pag-asawa sa kahirapan. hindi solusyon. Akala kasi ng iba yun yung solusyon, parang may kadamay may ka. kadamay sila. Kung saan Damay sa kahirapan pala. Damay sa kahirapan. Kaso mali. Minsan yung pagpili din dapat ng asawa. Yun. Pero may tamang oras talaga dyan. May tamang oras dyan. Mas maganda pa rin mag-aasawa ka. Stable ka na. May trabaho ka, graduate ka na. Alam niyo po, isa rin to sa mga na-scout ni Super Mac. Pag may na-scout ka pa, Mac, sabi mo ulit sa akin, at puntahan natin yan. Gawin natin lahat. Mabago yung buhay. Norman. Takay. Kunin yung tinapay dun. Thank you. Kunin ko yung tinapay. Sino? Laman dito tindahan. Wala dito pala. Ha? Wala din? Wala talaga? Wala mong tindahan dito Wala mong palaman dito. Okay lang. Ang masaya na kami na makita ka namin na nasa maayos na kalagayan. Yes. Di ba, Jamel? Yes, guys. Anak na ngayon. Bigyan ko sa'yo, Jacqueline. Magugulat si mister mo, may pera ka. Saan galing ang pera mo? Ay. Kahit nga po may pira yun, hindi man ako nagiginastos. Galing. Kasi po dun sa una ko nagkapira man ako 14,000 po naubos ko dun Yung nagpapadala baga po si Ate Myra sa akin. Masaya ako para sa'yo, Jacqueline, kasi nahanap mo yung ganitong klase ng love. Yung dating gastorera ay bago na. Yun! The new Jacqueline. Hindi na pati nakangiti. Lagi nakangiti. Blooming, pumuputi na pati. O Jacqueline, para sa'yo, 5,000 pesos. Maraming salamat po. Panggatas na si Kaya na ito? Norman, kape mo. Hindi, yung isa niyang pangalan. Jerry. Wala yung tapay kuya. Yung siya pong palayaw niya. Jerry Oliva po. Jerry Lim. Uy, Rabay! Hindi natin to house. Dito kami, babe. Di natin ito bahay. Hindi ka dito. Ayun. Yan. Thank you po, Kuya Rab, sa lahat ng binigay niyo. Dito po sa pira na nakarating pati po kayo dito. Maraming salamat. Layo pati. Ha? Ang layo pati. Mas malayo doon sa dati. Grabe. Basta ingat ka lang palagi, ha? Ano po? At yan, galingan mo pa para sa anak mo. Ano? At hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Bata ka pa, marami ka pang pwedeng maabot at ma-achieve sa buhay. Ano? So, ayun. Thank you, Jacqueline, and salamat sa kwento ng buhay mo. Bye-bye! Magbabay ka na lang. And ayan guys, nakita natin si Jacqueline ngayon is mas blooming na siya ngayon kaysa sa noon. Kasi dati nung nandun pa siya sa kanyang lola, nung galing pa po siya sa kanyang sa unang kinakasama niya dati is talagang hindi mo makita yung kagandahan ni Jovelyn. Parang haggard na haggard at stress na stress. And ngayon is sobrang laki na po yung pagkakaiba ni Jovelyn noon at sa ngayon. Kasi ngayon kitang-kita mo na yung litaw na po yung kagandahan niya and blooming siya. And pasalamat din po sa family ng lalaki ngayon kasi tanggap na nila siya and
mukhang masaya naman po siya, no? And ayan po guys, yung kabuuan po ng ating video is, ayan, may mga aral din po nating mapupulot dito kasi, ayan nga yung lagi po nating tandaan yung pagpapahalaga po sa kahit anumang tulong or trabaho or tiwala po na ibinibigay ng ibang tao sa inyo, kahit sino po. No, huwag po nating sirain or huwag po nating sayangin yung mga opportunity, lalong-lalo na kung sa work is mahirap talagang maghanap ng trabaho sa ngayon. And ayan nga, narinig din po natin yung pahayag po or kung ano naman po yung sinabi ni Supermac tungkol po sa ibinabatong issue po sa kanya, no? Kasi para din po sa kanya is masakit yung ibinabato nila sa kanya kasi nga sila yung gumawa doon sa pabahay na yun. And ayun nga, minsan perong may tama din po siya, pero hindi rin po natin masisi or maano yung mga ibang mga nagsasalita po kasi hindi naman po tayo pare-parehas ng pananaw. Kaya wag na lang po tayong doon, bahala na po sila, no? And ayan na rin, basta narinig na natin yung pahayag po ni Supermac. So hindi po tayo magbibigay ng kahit anong comments doon kasi tulad ng sinabi ko is hindi po pare-parehas po yung pananaw ng isang tao or pag-iintindi ng isang tao. Kaya para iwas sa mga bashing, no? Hindi na lang po tayo magsasalita. Basta yan lang, pinarinig ko lang po sa inyo or na-share ko lang sa inyo kung ano po yung nasabi po ni Supermac, no? So, ayan po, maraming salamat. Bye-bye and God bless.